Napapansin mo ba na parang ang daming nangyayari sa mundo? Gera, takot, kaguluhan, saan man panig ng lupa. Ang tanong, buddy, handa ka ba sa iyong puso? Handa ka ba sa mga nangyayari at mangyayari pa sa mga susunod na mga araw, linggo, buwan at mga taon? Saan ka kaya kakapit habang nangyayari ang lahat ng ito? Habang nakikita natin ang pagguho unti-unti ng mundo. Magandang araw pong muli sa lahat. Welcome po at welcome back po sa ating channel. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay muli sa ating channel. Masaya po kami na makasama po kayong lahat sa isang masaya na naman pong kwentuhan. Pero bago po ang lahat, sana po paki-like, share, at subscribe naman po sa ating channel. Para po sa mas marami pa pong makabuluhang kwentuhan at mas marami pa po tayong matalakay na makakatulong sa bawat isa. Without further ado, ano-ano ba ang pinaka-pwede nating paghandaan sa mga panahong ito? Oo, paano ba natin haharapin ang mga sitwasyon? Lalo na, hindi natin alam kung kailan ba matatapos ang gera sa Middle East, ang kaguluhan sa iba't ibang panig ng lupa, ang mga sitwasyon na kung saan parang isang pattern na malaki, na hindi lamang ito nagsimula ngayon, kung hindi nagmula pa po noong sa naunang panahon. At ang pinaka-epekto nito ay napakalawak hanggang sa ang sulok man o panig ng lupa, umaabot ito. Pero ano man ang nangyayari, ano man ang sitwasyon, kailangan handa tayo. Sa lahat ng mga 50 years old dyan, over 50, alam mo ba na tayo bilang mga ina, kababaihan, higit kailanman ang kinakapitan ng ating pamilya. Oo, ng mga anak natin, ng mga magulang natin na umidad na, ganun din ng mga tao na pinagkakatiwalaan tayo bilang isang matatag na pillar ng buhay nila. Kaya hindi para sumuko tayo, hindi para manghina ang loob natin, hindi para alisin natin ang ating sarili o umiwas tayo sa sitwasyon na ito. O hindi, ito ay palatandaan na mas maging matatag ka. O ikaw, dapat maging mas matatag ka higit kailanman ngayon. Sa panahon kasi ngayon, maraming bagay ang hindi natin kontrolado. Maraming balita, nakakatakot, maraming alam mo yun, mga haka-haka, maraming tanong na walang kasagutan. Pero sa kabila naman ng lahat, may isang bagay na hindi nagbabago. Oo, buddy, ang presensya ng Diyos at ang pag-ibig niya sa atin. Ano man ang kalagayan ngayon, sabi sa Biblia, ihagis mo lamang sa Kanya ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga dalahin, ang iyong mga pinoproblema, ang iyong mga kaisipan na kung saan wala kang makuhang sagot. Kapag ganyan na ang ating sitwasyon at ang paraan ng ating pag-iisip, manalangin. Manalangin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang harapin natin ngayon at kinabukasan. Oo, kailangan nating sikapin na patatagin ang ating sarili physically, emotionally, mentally, at lalong higit spiritually. Yung spirituality natin, ang kailangan natin mas lalo natin patibayin. Kasi talagang lahat ng bagay ay dumadating. Mga pagsubok, mga problema. Sa araw-araw lamang ng ating buhay bilang isang pamilya, may mga dumarating na mga pagsubok. Gaano pa, syempre, ang mga pagsubok na dala-dala ng ibang mga balita na galing sa ibang-ibang panig ng lupa. At bukod dyan, syempre pa, mayroon din tayong sarili nating problema sa ating
physical na sarili. So, paano kaya natin i-juggle ang lahat ng ito? I-juggle, ibabalanse, sisikapin na huwag malaglag ang alinman sa mga bagay na ito. O huwag madupilas sa anumang mga aspeto na ito ng ating buhay. Oo, bagay, kailangan natin maging matatag. So, ang katatagan ay ang kakayahan nating tumayo ng mas higit na hindi natitinag habang nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Ito ay makukumpara natin sa mga puno na napakalalim na ng kanilang ugat. Hindi ba? May mga puno na napakalalim na ng kanilang ugat. Anumang lumindol, anumang lindol, anumang baha, anumang bagyo, anumang hangin na napakalakas na dumadating. Ang puno na ito ay matatag na nakatayo pa rin. Bakit kaya? Yan ang alamin natin kung bakit. Sa panahon na ito, maraming bagyo, maraming lindol sa buhay natin. Maraming mga hangin na napakalalakas na talagang pilit tayong ibubuwal. Pero may isa na laging nagbibigay sa atin ng katatagan dahil may malalim na ugat siya na inilagay sa puso natin. Kaya kahit anong mangyari sa atin, tayo ay tatayong mas matatag pa dahil sa Kanya tayo lumukuha ng hindi pangkaraniwang lakas. Sa panalangin, napakalaking bagay ng paghingi ng di pangkaraniwang lakas, paghingi ng tulong, paghingi ng katatagan na hindi mo talaga aalisin sa iyong puso, hindi mo aalisin sa iyong isip, hindi mo aalisin sa iyong sistema, para ito'y manatili sa iyo anuman ang mangyaring sitwasyon. Yan. So dito, pinapakita sa atin na hindi tayo nag-iisa sa anumang pagsubok sa buhay. Gera man yan, diba? Ano man ang sitwasyon, gutom, pagdaraho, pagkawala ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Pinatatatag tayo ng bawat sitwasyon na ito na mas lalo pang tumatag. At dahil ito sa hindi matatawarang pagmamahal sa atin ng Diyos, ng Almighty God at ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya dahil doon, meron tayong liwanag, may direksyon, at meron tayong mga bagay-bagay na talagang tumutulong sa atin na iangkla ang ating buhay sa isang napakatatag na bato. At walang iba yan, syempre, kundi ang lahat ng nasa itaas. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kanyang anak na talagang sinugo niya para tayo ay tulungan. Nga pala mga buddy, maraming salamat sa isang nagdaang Holy Week dahil pinahalagahan natin at ipinakita natin ang pagmamahal natin sa haing pantubos na ibinigay sa atin ni Jesus. Kung wala iyan, tayo ay walang pag-asa sa isang napakagandang sitwasyon na darating sa hinaharap. At ito rin, haing pantubos ni Jesus ay pinaka-pinahalagahan din natin dahil inaalis nito ang ating kasalanan dahil sa mga nangyaring mga di inaasahang mga pangyayari sa ating buhay. Ayan. So ito na. Paano ba natin patatatagan ang ating pananampalataya sa kanila o sa Kanya na napaka taas, walang hanggang kalakasang espiritual ang mayroon siya. Walang hanggang kapangyarihan. May 10 paraan. Ano-ano yan? Eto na mga buddy. So without further ado, ito na ang 10 pampatatag ng ating pananampalataya sa Kanya dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng katatagan at ng kalakasan. Number 1, manalangin araw-araw. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangang maraming palabok. Ang kailangan bagay, yung totoo, nagmumula sa ating puso.
Sabihin mo sa kanya bilang kaibigan, ano ba ang mga nararamdaman mo? Ano ba ang nais mong sabihin? Ano ba yung makakapagpagaan ng puso mo? Humingi ka ng tulong, humingi ka ng guide, humingi ka ng lahat ng mga nais mong tulong para alam mo, yun ang magiging magpapatatag sa'yo. Kausapin mo siya bilang isang kaibigan, bilang isang tatay, o bilang isang tagapagkaklolo. Hindi ba? Parang alam mo yun, di ba merong 911? Ayan, ang 911, hindi ko alam. Pero parang 24/7 naman sila. Ganon din naman ang ating may likha, kung ang may lalang, 24/7 din yan. 24/7 din siyang pwedeng tawagin. So para bang, hello, 911, what is your emergency? Ayan. So ikaw naman, bilang humihingi ka ng tulong, hi, sasabihin mo ngayon ang lahat ng iyong mga hinaing, alalahanin at mga bagay na nakakabigat sa puso mo. At pag nasabi mo na yan, siguradong gagaan na. So makita na, 911, yan. Pero sa Diyos, pananalangin sa Kanya. Ayan. Okay, number 2, magbasa. O magbasa daw. Magbasa ng salita niya. Magbasa ng Bible. Ayan. Kahit isang verse lang, isang araw. O pwede naman isang verse, pero palalawakin mo yun sa iyong isip. At paano mo yun i-apply bawat araw. Or kung bitin ka sa isang verse, pwede naman na isang chapter. Isang chapter, for example, ngayong taon na to, or ngayong araw na to, sisimulan mo ang tungkol sa Genesis. Or tungkol naman kay Juan, or kay Lucas, or Mateo. Ayan. Dahil dyan, sa mga Bible chapters na yan, dyan tayo makakuha ng mga inspirasyon. Paano ba harapin ang buhay na napaka-panganib. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng pampatibay loob, pampalakas ng loob. Kumbaga sa isang sitwasyon na nanghihina ka, kailangan mo ng vitamins, ng supplement, lahat yan. So, yan, pagbabasa ng Bible. So, magitan ng pagbabasa ng Bible, ayan yung paraan ng Diyos para tayo ay kausapin. At yung pag-prayer naman natin, yun yung paraan natin para sa naman ay kausapin. So, parang daan lang din yan. Two-way process yan. Two-way process. May right at may left. Ayan. So, pag nagsalubong, hindi naman magbanggaan. Pag nagsalubong, di ba, ang Diyos ang bahala sa atin. Ayan. So, kahit isang chapter or isang verse lamang, malaking bagay ito at tumutulong ito sa ating puso na maging panatag. Number 3, iwasan ng sobrang takot sa mga balita o huwag masyadong magpa-epekto sa mga balita. Hindi lahat ng naririnig natin ay minsan totoo. Maraming mga balita sa ngayon, fake news. Kaya dapat protektahan natin ang isip natin mula sa mga balita na yan. Kung yan ba ay totoo, oo, tama lang na malaman natin. Pero hindi dapat tayo magpa-epekto. Kapag fake news naman, sikapin natin na doblehin natin ang research natin kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi ang mga balita na yan ay pumapasok sa isip natin at nakaka-apekto sa physical health natin. At dahil dyan, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kailangan patatagin natin ang ating sarili, hindi sa mga balita na yan, kung hindi sa pananalangin at pagbabasa ng Bible. Ayan. Okay, so iwasan ng mga negatibong mga balita. Number 4, gumawa ng mabuti kahit maliit lang. Ayan, ang ganda nito. So, sa panahon ng dilim, ng pag-aalaala or pag-aalala, ayan, sorry po, pag-aalala, kailangan maging ilaw tayo. Oh, ang ganda. So, sa panahon daw ng madilim, kailangan maging ilaw tayo. Ilaw. Ayan.
Kailangan maging liwanag tayo sa mga tao na nahihirapang makita kung ano ba ang talagang dapat gawin. Oo, sa maraming alalahanin, no, kailangan magkaroon tayo ng magandang direksyon. Maging leader tayo ng mabubuting mga gawain para naman maging mas masaya yung mga taong nasa paligid natin. Kumbaga, para tayong kandila sa gabing madilim. Lalo na ngayon, mahal ang kuryente, mahal ang gasolina. Kailangan maging kandila tayo. Sabihin, tayo ang nagbibigay ng liwanag, ng direksyon, liwanag ng mga bagay-bagay na pwedeng gawin sa gitna ng kabag-bagan. Sa gitna ng dingin. Alam na natin yan. So, number 5, makisama sa mga matatatag ang pananampalataya. Oo, manap ng community na magpapalakas sa'yo. Hindi yung mga magpapahina. Community, isang grupo na kung saan ibibigyan na tayo ng pampatibay loob spiritually. Mga community na kung saan sama-sama ang mga taong ito naghahanap ng isang bagay, kapayapaan at katatagan ng isip sa gitna ng kaguluhan. Community na kung saan iisa ang kaisipan, direksyon at layunin. Maging mas matatag sa panahon ng krisis. Oo, buddy, ang panahon na kinabibilangan natin ngayon ay krisis. Maraming nangyayaring nakakalungkot, nakakatakot, pero ang pinaka sandata natin ay yung katatagan natin humarap anuman ang krisis na yan. Number 6, nakatulong ang pakikinig sa mga worship songs or mga papuri sa Diyos na mga kanta. Ayan. Makinig or kumanta ng mga, Christian songs. Dahil dito, binibigyan tayo nito ng pag-asa at pinoproteksyonan ng ating isip sa spiritual lamang na mga bagay. Sa pag-asa na may isa na tumutulong sa atin. At ito ay magpapalapit sa puso natin kay Jesus or sa ating may lalang. Ayan. Nakakatulong ito para ang ating isip at puso ay maging panatag lamang. At dahil nakikinig tayo, sumisigla ang ating puso, sumisigla ang ating isip, at yung ating pananampalataya, iyan ang isa sa mga paraan na tumitibay ang ating pananampalataya. At isa rin yan sa paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya yung mga pakikinig at pagkanta ng mga worship songs ay napakalaking bagay, lalo na sa panahon ito. Ayan, okay. So, number 7 na tayo. Maglaan ng tahimik na oras. Ayan. So, sa gitna ng kaguluhan, ng ingay sa mundo, kailangan na meron tayong isang me time na kung saan tahimik lang. Tayo ay pwedeng mag-meditate, pwedeng magplano ng mga bagay-bagay na pwede natin gawin sa mga susunod na mga araw. Ayan, umiwas muna tayo sa gulo ng mundo, umiwas tayo sa gulo ng mga balita, umiwas sa mga usapan na kung saan tayo ay imbis na patibayin ay tinatakot or tatakutin. So, wag tayong magpadala sa mga ganyan. Kung hindi, sa isang sulok, manalangin, maging tahimik lamang at sa pamagitan nito, humihingi tayo ng tulong sa Kanya na huwag niya tayong pababayaan. Alam niyo, minsan, sa buhay natin, may mga bagay na hindi pa natin sinasabi, alam na ng Diyos. Alam niya na kung ano ang gagawin niya. Parang mga ibon lamang, no, sa himpapawid. Bakit ang mga ibon? Wala namang nag-aalaga sa kanila. Pero hindi sila nagugutom. Nabibigay ng Diyos at nalalaanan niya ang mga pangailangan ng mga maliliit na ibon na iyan. Paano pa tayo, di ba? Tayo ay mga tao na kung saan alam niya na minamahal natin siya, kaya hindi niya tayo makakalimutan. Hindi ba pati ang hibla ng buhok natin ay bilang niya? Bilang niya ang ating pagtibok ng puso at ang ating mga kaisipan ay basa niya. Kaya hindi pa natin nasasambit ang lahat ng nasa isip natin
basa niya na lahat yan. Kaya naman, para sa atin na talagang matibay ang ating pag-asa at pananampalataya sa Kanya, hindi tayo dapat matinag. Dahil may isa na mas malakas na nasa likod natin. So, di ba may kanta ulit na ganyan? Wind beneath my wings. So, sino daw yung wind na yon sa ating mga wings? Walang iba kundi siya. Ang Diyos, ang Ama, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang meron yan. At syempre, ang kanyang anak na si Jesus. Hindi nila tayo pababayaan. Okay, so number 8 na tayo. Number 8, napakahalaga nito. Magpasalamat sa lahat ng mga blessings natin sa araw-araw ng ating buhay. Kahit maliliit lang na bagay na yan, dahilan yan para tayo ay patuloy na magpasalamat. So, sa bawat araw, pagkagising natin, salamat po, kami po ay buhay, malakas, matatag, dahil po sa inyo. At lahat ng ito ay hindi posible kung hindi po dahil sa inyo. Marami pong salamat. Araw-araw, yung pagsanay natin ng ating pagpapasalamat sa Kanya, ayan ang nakakatulong sa atin na maging buhay iyan sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan. Dahil yung spiritual na pagpapasalamat natin sa Kanya ay naririnig niya kahit pa napakahina. At syempre kung mas malakas pa, mas dinig na dinig niya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So napakalaking bagay mo na tayo ay araw-araw na may pasasalamat sa lahat ng mga tulong niya, sa lahat ng mga blessings niya mula sa pagkain, sa damit, sa tirahan na ating taglay, sa salary ng ating mga mahal sa buhay, sa maliliit na bagay na dumadating ng mga blessings, sa mga kapitbahay nating mababait, sa mga kaibigan natin na nakakaalala sa atin, sa mga kamag-anak natin na nangangamusta sa atin, at ganoon din kung ginagawa nila yun sa atin, tayo rin naman, pwede natin yung ibalik sa kanila. Mga musta rin tayo sa kanila, yan, magbigay rin tayo ng mga mabubuting mga pampatibay loob ng mga salita na wag nating hayaan sila na gumuho ang kanilang sistema din naman dahil sa lungkot at dahil sa pag-aalala. Ayan. So yung magpasalamat tayo sa maliliit na bagay at malalaking bagay na nangyayari sa ating buhay ay napakalaking bagay. Ayan, okay. So number 9 na tayo. Bilis natin. Iwasan ang negativity at iwasang mag-panic. Ayan. So, tandaan natin na hindi galing sa Diyos ang lahat ng mga masasamang balita. Hindi galing sa Diyos ang ligmaan, hindi galing sa Diyos ang mga kalituhan, hindi galing sa Diyos ang mga masasamang nangyayari sa araw-araw. Ang takot ay nagmumula sa ating mga kaaway. Ang nagmumula sa Diyos ay ang kapayapaan at ang mga tulong pisikal na natatanggap natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng tulong niya sa pamamagitan ng iba't ibang mga tao na sinusugo niya sa iba't ibang mga paraan. Hindi ba minsan, kapag parang alam mo na na dead end na, parang alam mo na ay, eto na, paano kaya to? May isa na nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng tao na nakakasalamuhan natin. Maaring mga magulang mo yan, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, mga katrabaho, o mga best friend mo yan, o sino man na talagang binibigay ng Diyos para tayo ay matulungan. Minsan, baka yung asawa mo, nakatabi mo, yan ang blessing mo. Madalas, hindi ba? Mga anak mo o mga magulang mo na nandiyan at hindi nawawala sa piling mo. Ayan ang mga blessing natin na dapat ipagpasalamat natin at syempre pa dahil pinasasalamatan natin ng lahat ng yan, patuloy ang ibibigay ng Diyos sa atin. Yan ang mga tulong na talagang nakakatuwa na hindi naman natin minsan napapansin, pero yan pala yung big things sa buhay natin. Yan. Okay.
So, number 10, finally, number 10 na tayo. Ipaalala sa sarili na hindi ka nag-iisa. You are not alone. Diba? Hindi ka nag-iisa. And according sa isang Bible verse, huwag kang matakot dahil aalalayan kita at hahawakan kita sa pamagitan ng kanang kamay ko. Yan, nasa Isaias po yan. At dahil dyan, nalalaman natin na may isa na nagbibigay ng tulong or sumasaklolo saan mang o anumang mga sitwasyon. Ayan, anuman ang mangyari sa mundo, kasama natin ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesus para tayo ay alalayan anuman ang maging hakbang natin, anuman ang mga dalahin natin, anuman ang mga dumadating sa ating mga problema, hindi tayo pababayaan ng ating may lalang. Tayo ay laging kumapit sa Kanya, lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Bible para tayo ay manatiling matatag anuman ang ating sitwasyon. Kaya buddy, no, sa gitna ng mga nangyayari sa paligid natin, sa iba't ibang panig ng lupa, sa gera, sa Middle East, sa mga di pagkakaunawaan ng mga leader ng mga bansa, kailangan tayong maging matatag. Huwag tayong matakot. Dahil ang pagiging manatili o nananatiling matatag at nananalig sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, yan ang ating pinakamatibay na sandata. Yung ating pananalig sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo tatalikuran. At syempre, hindi rin tayo tatalikod sa Kanya. Manatili tayong maging matatag sa pananampalataya na anuman ang dumating sa ating buhay, ang Diyos ang aalalay sa atin. Kaya anuman ang gera na dumating, gera man yan sa ibang panig ng lupa or gera sa paligid mismo natin, maging matatag. Mahalin natin ang ating sarili sa pamagitan ng pagmamahal din sa ating Diyos na tanging nagbigay buhay sa atin, nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Siyempre pa kay Jesus na nagbigay sa atin ng panibagong lakas dahil binigyan niya tayo ng pag-asa ng isang malinaw na direksyon sa ating destinasyon. Ayan. Maraming pong salamat at siyempre hindi ko po nakakalimutan lagi na huwag niyong kalimutang inumin ang inyong vitamins, supplements, maintenance, manatiling matatag sa pamagitan ng maayos na pagtulog para mas masaya ang gising. Mag-exercise kung kaya pa at syempre pa, maglakad-lakad na rin kung kaya pa. At huwag natin kakalimutan na ang katatagan ay nagmumula sa matatag din na puso at isip at pisikal. Syempre pa, kung may umaasa sa atin, dapat na tayo ay manatiling leader, good leader, healthy leader ng ating family at ang sino man na umaasa pa sa atin. Ako maraming po salamat. Sana po wag po kayong makalimot na i-share, like at subscribe po ng ating channel para po mag-grow ang ating channel at mas marami pa tayo makakwentuhan po dito po sa channel na ito. At sa huli, hindi ko po rin ito makakalimutan, stay maganda, inside out, kahit sa gitna ng pera. God bless po sa lahat at stay safe po sa lahat. Bye-bye!